Ayan, sige po, tayo po magpurit magsamba sa ating Panginoon. Bigyan po siya natin ng kasiyahan sa pamamagitan ng awitan. Atin pong awitan siya ng grabe. Pagkagising pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Grabe, grabe, grabe ang pag-ibig mo. Grabe, grabe ang naranasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe ang pagbuhay ko. Sarap-sarap sa presensya mo. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Pagkagising pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Kay sarap-sarap, kay sarap-sarap sa presensya mo. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Sa'yo na ang lahat, Panginoon. Grabe, grabe na ang buhay ko. Grabe, grabe na ang buhay ko. Grabe, grabe na ang buhay ko. Ayan po, sige tayo po ipatuloy na umawit at magsamba sa ating Panginoon. Alayin po natin siya ng awiting lilim. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan. Pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan. Sa iyo lamang tatagpuan. Sa iyo mananatili sa iyong dilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim, masumpungan ka sa dakong lihim.
dakong lihim, mananatili sa'yo, nilim, masumpungan ka. Sa dakong lihim, mananatili sa'yo, nilim, sasambahin ka. Sa dakong lihim, mananatili sa'yo, nilim, masumpungan ka. Sa dakong lihim. Ang papuri ko, tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko, tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo, lilim, sasambahin ka. Sa dakong lihim, mananatili sa'yo, lilim, masumpungan ka. Sa dakong lihim, mananatili sa'yo, lilim, sasambahin ka. Sa dakong lihim, mananatili sa'yo, lilim, masumpungan ka. Sa dakong lihim. Sige po, tayo po'y manalangin at yumuko. Lord, aming banal na Diyos, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. Lord, salamat po sa gabing ito. At Lord, patawarin niyo po kami sa araw-araw na nagawa namin kasalanan. At Lord, sana po ang maghahayag ng salita mo, Lord, itago niyo po siya sa likodan niyo. At Lord, salamat din po sa mga nagtuturo, lalong-lalo na po kay Pastor Buddy at kay Pastora Mary. Lord, gabayan niyo po sila. Salamat po, Lord, kasi po, pinapadamdam niyo po sa amin ang inyong pagmamahal. In Jesus' name, Amen. So yun po, isang mapagpala pong gabi sa ating lahat. At lalong na naman po sa ating Panginoon. Kamusta na po ang bawat isa? Kamusta na po ang pananampalataya ng bawat isa? Napagpala po ba tayo sa araw na to? Pagising po natin, napagpala po ba tayo? Alam ko po na napagpala po tayo. Amen po ba? Pagising pa lang po natin, napagpala na po tayo. Yun po. Nais ko po ipaalala sa inyo na sa bawat paglalakbay natin sa araw-araw ay kasama natin ang Panginoon. Amen ba? Yun po. Dumako na po tayo ngayon sa ating tekstong pag-aaralan. Sa salita po ng Panginoon na pag-aaralan po natin ngayon. Sa Kawikaan 4 verse 10 to 19. Po, makibuklat po kayo sa akin sa salita ng Panginoon. Sinasabi po dito na verse 10. Makinig ka, aking anak, payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay, daming taon ang bibilangin. Verse 11. Ikaw ay pinapnubayan ko sa daan ng
kaalaman. Itinuro ko sa iyo ang daan ng katwiran. Verse 12. Hindi ka madudupilas sa lahat ng iyong hakbang. Magmabilis man ang lakad ay hindi ka mabubuwal. Verse 13. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ang nga ay ingatan mo pagkat siya ay iyong buhay. Verse 14. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran. At ang buhay ng masama huwag mong tutularan. Verse 15. Kasama ay iwasan mo ni huwag lalapitan. Bagkus nga ay talikdan mo, tuntunin ang tamang daan. Verse 16. Sila ay hindi makatulog pag di nakagawa ng masama, at hindi matahimik kapag ang nasa'y di nagawa. Verse 17. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan, ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Verse 18. Ngunit ang daan ng matuwid parang silahis ng liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Verse 19. Ang daan ng masamay pusikit na kadiliman, ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Purihin po ang salita ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. At tayo po ngayon ay sumandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Lord God. Panginoon, Lord God, salamat nga po, Panginoon, sa buhay, Panginoon, Lord God. Salamat nga po, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na kasama ka namin, Panginoon, sa bawat araw na dumadaan sa amin, Panginoon, Lord God. Salamat nga po, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na kasama ka namin sa bawat paglalakbay namin, Panginoon. Lord, ikaw na nga po, Panginoon, ang gumamit sa akin, Panginoon, Lord God. Lord, gamitin mo po ako, Panginoon, para mahihayag, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw na nga po, Panginoon, ang mataas, Panginoon, sa aming, Panginoon, na pag-aaralan, Panginoon, Lord God. Sa salita mo na aming pag-aaralan, Panginoon, Lord God. At ang mensahe mo, Panginoon, Lord God, ay nawa, Panginoon, tumimo, Panginoon, sa aming puso at isipan, Panginoon, Lord God. Salamat nga po, Panginoon. Ikaw na nga po, Panginoon, ang mataas, Panginoon, sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Yan po. Kamusta po? Tayo nga po ngayon ay nasa Agosto na po ngayon. At ang ating pong team ngayon ay about faithfulness pa rin po. Ang topic ko po ngayon ay faithful on God's path. Yun po. Tapat po ba tayo sa landas na nilaan sa atin ng Panginoon? Tapat po ba tayo? Amen. Alam ko po, bawat isa ay tapat sa kanilang landas na tinatahak. Yan po. At may nagtatanong na po ba sa inyo o nagsasabi sa inyo ng mga gantong bagay? Una po, natatakot ka ba kapag ikaw ay nag-iisa? May nagtanong na po ba sa inyo nun? Pangalawa, anong mga bagay ang naiisip mo pag ikaw ay naglalakbay? May nagtanong na po sa iyo nun? Pangatlo po, naniniwala ka bang ligtas ka sa landas na iyong tinatahak? Naniniwala ka ba na ligtas ka sa iyong mga ginagawa? Amen. Kung natatakot man po tayo, nag-iisip man kung anong mangyayari sa ating paglalakbay, at kung di pa po natin nalalaman kung ligtas tayo sa landas na ating tinatahak, maaari po nating tanungin ang ating sarili, or suriin po natin ang sarili sa mga bagay nito. Itanong po natin to sa ating sarili. Una po, tama ba ang landas na aking tinatahak? Yun po. Tanong po natin sa sarili yun. Tama ba ang landas na aking tinatahak? Nawa po, bawat isa, tama po ang landas na tinatahak natin. Pangalawa po, tapat ba ako sa landas na aking nilalakaran? Amen? Tapat po ba tayo sa landas na ating nilalakaran?
Yan po. Suriin po natin yung sarili natin. Tapat po ba tayo? Pangatlo po, si Lord ba ang sentro at ang author ng landas na tinatahak natin? Si Lord po ba ang sentro ng landas na tinatahak natin? Tanong po natin yan sa ating sarili. Itanong po natin yan sa ating sarili. Doon po, pag si Lord po ang sentro ng ating landas na tinatahak, pag si Lord po ang author niyan, alam ko po, hindi ka po mapapahamak. At kung tama po ang landas na tinatahak natin, wala po tayong dapat ikatakot. Amen po? Huwag po tayo matatakot dahil tama po si Lord po. Yung landas po ni Lord na nilaan sa atin ang tinatahak natin. Yung nilaan ni Lord na landas ang tinatahak natin. Kaya wag po tayo matatakot. Pangalawa po ay yung tapat po, di ba? Tapat po ba tayo? Kung tapat po tayo, lahat po ng mga bagay na maiisip natin ay naaayon at kalugod-lugod sa Panginoon. Lahat po yung maiisip natin, magagawa natin ay nasa kalooban po ng Panginoon. Amen po? Kaya maging tapat po tayo. Maging tapat po tayo sa landas na tinatahak natin. At gawin po natin si Lord sentro ng bawat paglakad natin, paglalakbay natin. Amen? Yun po. So, paano nga po ba tayo magiging faithful sa paglakad natin sa landas ng Panginoon? Una po ay focus on His path. Mag-focus po tayo sa landas ng Panginoon. Bakit po natin kailangan mag-focus? Bakit nga po ba kailangan nating mag-focus sa araw-araw? Sa bawat paglalakbay natin. Bakit po kailangan natin mag-focus? Di ba po? Kailangan po yun. Halimbawa po, sa bawat paglalakbay po natin, sa bawat paglakad natin, sa kalsada po, sa daan man yan, sa bawat daan na ating nilalakaran, kailangan po nakapokus tayo, di ba? Dahil kung di po tayo nakapokus, maaari po tayo mabangga, matisod, o mapahamak. Sa mga driver po dyan, mga driver na seat lover, yun po, kailangan po talaga na nakapokus tayo. Dahil, halimbawa po, kung nagdadrive po tayo sa daan at may bigla naman pong tatawid ng kalsada, di ba po, pag nakapokus po tayo, makikita po natin agad na may biglang tatawid. Pwede nating bagalan, pwede na tayong huminto, or pwede nating iwasan. At doon po, hindi po tayo mapapahamak. Hindi rin po tayo makakapahamak ng iba. Amen? Yan po. Kaya mag-focus lang po tayo sa landas ng Panginoon para may lubak man, subukin man tayo ng kaaway, harangan man tayo, iligaw man tayo ng landas, ay hindi tayo maliligaw. Magpatuloy lang po tayo sa landas ng Panginoon. Sabi nga din po doon sa chapter 4 verse 10 to 13, sinasabi po doon na makinig ka aking anak, payo ko itanggapin. Sa verse 10 po, lalawig ang iyong buhay, daming taon ang bibilangin. Yun po. Ito po ang resulta ng isa po ito sa resulta ng pag-focus natin sa landas ng Panginoon. Una po ay yung buhay. Sabi po dito, lalawig ang buhay natin, daming taon ang bibilangin. Di ba po? At dito naman po ay basahin po natin sa awit, makibuklat po kayo sa akin sa awit 16 verse 11. Sinasabi po dito na
ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madadarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Amen. Yun po. Di ba po? Ganda po nun. Na si Lord, tinuturo po niya sa atin yung landas patungo sa buhay. Siya po yung magbibigay sa atin ng kagalakan at ng buhay. Pangalawa po, resulta ng pag-focus natin sa God's path ay knowledge and wisdom. Basahin po natin sa verse 11 po ng Kawikaan po. Sabi po dito, ikaw nga'y pinapatnubayan ko sa daan ng kaalaman. Itinuturo ko sa iyo ang daan ng katwiran. Amen. Ano po? Kung si Lord po, kung magpo-focus po tayo sa Lord, kung magpo-focus po tayo sa daan ng nilaan sa atin ng Panginoon, kapatid, sinasabi ko po sa inyo, bibigyan po niya tayo ng kaalaman. Siya po ang magkakaloob sa atin ng knowledge and wisdom. Amen. At lahat po ng mga maiisip natin ay nasa kalooban ng Panginoon. Mag-focus po tayo. Bibigyan niya po tayo ng kaalaman para labanan yung kaaway. Para hindi po tayo mailigaw ng kaaway. Amen po. Pangatlo po ay safety. Sabi po sa verse 12, hindi ka madudupilas sa lahat ng iyong hakbang. Magmabilis man ang lakad ay hindi ka mabubuwal. Yun po. Tunay nga po na si Lord yung nag-iingat natin. Nag-iingat sa atin. Si Lord yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Nag-iingat sa atin sa araw-araw. Iniingatan tayo ng Lord. Basahin rin po natin sa Awit 7 verse 5. Buklatin po natin sa Awit 7 verse 5. Sabi po dito, payag ako na hulihin, patayin kong kailangan, ang bangkay ko'y katayin, iwasan sa lansangan. Iingatan po tayo ni Lord. Hindi po niya tayo pababayaan. Siya po yung mag-iingat sa atin sa araw-araw. Ililigtas niya po tayo sa kamay ng kapahamakan. Amen po? And kaya po, yun po yung resulta. Life, knowledge and wisdom, safety. Iingatan po tayo ng Lord. Bibigyan niya tayo ng kaalaman. At bibigyan niya tayo, ituturo niya sa atin ang landas ng buhay. Patungo sa buhay. Amen? Kaya po, mag-focus lang po tayo sa Panginoon. Pangalawa po, avoid the path of sinners. Po, avoid the path of sinners. Basahin po natin sa Kawikaan 4 verse 14 to 17. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lakaran, at ang buhay ng masama ay huwag mong ang tutularan. Verse 15. Kasama ay iwasan mo ni huwag lalapitan, bagkus nga ay talikdan mo, tuntunin ang tamang daan. Verse 16. Sila nga'y mga tulog pag di nakagawa ng masama, at hindi matahimik kapag ang nasa'y di nagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan, ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Yun po. Huwag po tayong magpapadala sa mga tao na wala po sa Panginoon. Kailangan po sila madala natin. Amen po. Kailangan po sila madala natin patungo sa landas na nilaan sa atin ng Panginoon. Kaya po, huwag po tayo magpapadala. Iwasan po natin yung na mapagpunta tayo sa landas ng mga makakasalanan. Kailangan po sila po
ang mapupunta sa landas natin. Isama po natin sila. Iligtas po natin sila. Patungo po tayo. At sama po natin sila patungo sa landas ng buhay. Sa landas ng Panginoon. At buklatin po natin sa Kawikaan verse 1 to 15. Sabi po dito. 1 verse 15. Sabi po dito, aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Yun po. Binigyan po ng linaw ng Lord na huwag po tayong sasama sa mga, huwag po tayo sasama doon sa mga sa landas ng makakasalanan. Amen. Basahin rin po natin sa sa Mateo 7 verse 13 to 14. At basahin po natin Mateo 7 verse 13 to 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ay ang dinaraanan ng marami. Verse 14. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. At kakaunti lang ang nakasusumpong niyan. Amen. Di ba po? Kung saan po malawak, kung saan po tayo po, kung saan mas madali, doon po tayo pumupunta. Di ba po? Kung saan mas marami yung pumupunta doon po ang karamihan din pumupunta. Pero sinasabi po ng Panginoon, pinapaalala po sa atin ng Panginoon na kung dadaan tayo sa landas niya, sa daan niya, ay pupunta tayo sa landas ng buhay. Hindi katulad po doon sa malawak na landas, pero maluwag nga. Pero patungo naman sa landas ng kapahamakan, di ba po? Kaya po, piliin po natin yung landas ng Panginoon. Layuan po natin yung landas, iwasan natin yung landas ng kasamaan. At basahin din po natin sa Pedro 3 verse 17 to 18. Sinasabi po dito na ngayon ito yung nalalaman ninyo. Mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na Hesukristo. Sa Kanya ang kapurihan ngayon magpakailanman. Amen. Amen po. Di ba po? Yun nga po, sinasabi po ng Panginoon na iwasan po natin yun. Yung mga taong maaaring makapagligaw sa atin sa landas ng Panginoon. Maaaring makapagligaw sa atin at may layo tayo sa ating mabuting kalagayan ngayon sa pagkakilala natin sa Panginoon. Kaya po, dapat po talaga na tayo po mag-focus po tayo at iwasan po natin yung mga taong makapagpalayo sa atin sa Panginoon, sa landas ng Panginoon. Amen po. And pangatlo po, and last na po tayo, I pursue or follow God's word. Basahin po natin sa Kawikaan 4 verse 18 to 19. Kawikaan 4 verse 18 to 19. Sama-sama po natin buklatin. Sabi po dito, ngunit ang daan ng matuwid parang silahis ng liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masamay pusikit na kadiliman, ni hindi niya makita kung saan siya mabubuhay. Yun po. Kailangan po talaga na dapat po na sundin po natin yung salita ng Panginoon. Kailangan po hanapin natin yung daan patungo sa Kanya. At
yun po, dapat po talaga na huwag po tayo magpapatinag sa gawa ng kaaway. Huwag po tayo magpapatinag sa pagliligaw sa atin ng kaaway. Kailangan mag-focus lang tayo sa ating Panginoon. Iwasan natin yung mga kasalanan at sumunod tayo. Sundin natin yung salita ng Panginoon. Basahin po natin sa Awit 119 verse 105. Awit 119 verse 105. Sabi po dito na, salita mo isang tanglaw sa akin ay patnubay. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Yun po. Di ba po? Kaya ganda po nung sinasabi ng Panginoon na kailangan po talaga na yung pagsunod natin sa salita ng Panginoon, pagsunod natin sa utos ng Panginoon ay magdadala sa atin patungo sa landas ng buhay. Siya, yung salita niya ang magbibigay sa atin ng tanglaw sa ating sa ating dinaraanan. Amen po. Kaya nga po, purihin po Panginoon sa kanyang salita. At po, dako na po tayo sa conclusion. Conclusion na po tayo. In every day of our life and every path we are walking, just be faithful on God's path for us by focusing on His path, avoiding the path of the sinners, and pursuing God's word and His people. Yan po. Yan po. Kailangan po talaga na isabuhay po natin yan para po tayo maging faithful sa landas na nilaan sa atin ng Panginoon. Amen po. At application po. Sa bawat hakbang na ating gagawin ay palagi tayong maglakad at kumilos ng may katapatan sa landasing nilaan sa atin ng Lord. At nang sa ganoon ay hindi tayo mahadlangan ng kaaway kahit ano pang gawin nila para mapigilan at iligaw tayo. Yan po. Kailangan po na araw-araw po nating isipin at ilagay sa ating puso at isipan na si Lord maging yung nagbibigay sa atin ng kaalaman. Kaya maging tapat po tayo, magkaroon po tayo ng katapatan sa Kanya at sa landas na nilaan niya sa atin. At doon po, hindi po tayo maililigaw ng away. Ano man yung danasin natin, may mga lubak man sa ating mga dinaraanan, iwasan lang po natin yan. Huwag po tayo magpapatinag at magpatuloy lang po tayo sa Panginoon. Magpatuloy lang po tayo sa Panginoon. Amen po. Amen po. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. At sa kanyang mensahe po sa ngayong araw, Panginoon. Ngayong araw. Amen po. At yun, tayo po magwakas na. Manalangin po tayo. Yes, Lord, hallelujah, Lord God, Panginoon. Lord, salamat nga po, Panginoon, sa natapos mo, Panginoon, namin ka. Natapos namin, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, Lord God. Salamat nga po, Panginoon, sa mensaheng, Panginoon, na pinahayag mo, Panginoon, sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, nawa nga po, Panginoon, magsilbi po ito, Panginoon, ang kalakasan sa amin, Panginoon, Lord God. Sa bawat araw, Panginoon, na paglalakbay namin, Panginoon, Lord God, sa amin, magpo-focus po kami, iwasan po namin yung landas ng kasamaan at magpapatuloy po kami sa pagsunod sa iyong mga salita. Salamat nga po, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa amin. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa amin ng buhay, kalakasan, kaalaman, at nakaligtasan. Salamat nga po, Panginoon. Purihin ka nga po. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you. Sige po, tayo po'y manalangin. Panalangin po natin ang ating nasa Pilipinas. Tayo po yung po at manalangin. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat na may-ari ng langit at lupa.
pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Panginoon, nagpapakumbaba po kami lumalapit sa iyo. Alam namin na hindi kami karapat-dapat sapagkat ikay banal at kami nagkakasala, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, sa iyong habag. Dalangin namin, O Lord, na ang bansa namin, Panginoon. Nalalaman mo po, Panginoon, yung nangyayari, Panginoon. Tungkol sa COVID, Panginoon, na marami na yung nagkakasakit. Marami na rin yung namamatay. Marami na rin yung nasisirang kabuhayan, Panginoon. At ang marami na rin sa mga Pilipino ang nawawalan ng pag-asa. Kaya lumalapit kami sa iyo, dahil ikaw lang yung aming pag-asa, Panginoon. Ikaw lang yung makakatulong sa amin. Kaya bigyan mo po kami ng lakas ng loob. Bigyan mo po kami ng karunungan na nagmumula sa iyo kung paano mapagtatagumpayan, O Lord, ang pandemic na ito. Lord, dalangin ko sa namumuno sa aming gobyerno, Panginoon. Sa aming Pangulo, Panginoon, bigyan mo po siya ng lakas, kalusugan, proteksyonan mo po siya sa anumang sakit, Panginoon. Bigyan mo po siya ng karunungan na nagmumula sa iyo kung paano, O Lord, ang aming bansa kahit sa panahon ng pandemic, O Lord, ay maging maayos, Panginoon. Magawa niya yung kampanin niya sa aming bansa. Gawin din sa lahat na nanunungkulan sa mga senador, sa gobernador, Panginoon, sa congressman, gayon din sa mga mayor, konsyal at nanunungkulan sa bawat barangay, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, yung magbigay ng karunungan sa kanila upang ang bawat kanilang nasasakupan, Panginoon, ay mapaglingkuran nila. Ibigay nila, O Lord, yung tamang serbisyo, Panginoon. Kaya dalangin ko, O Lord, na ang bawat nanunungkulan, Panginoon, matutong tumawag sa iyo, matutong daaw at kilalanin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko, O Lord, sa darating na eleksyon, na ang bawat Pilipino, Panginoon, na boboto, gabayan mo po sila ang malaklak, Panginoon, ay yung may banal na pagkakapit sa iyo. Kung marunong yung sunod sa utos mo, Panginoon, maibigin sa ikaw at ang kapwa, Panginoon, upang sabihin, Panginoon, ang aming bansa ay hindi maghirap, ang mga namumuno ay hindi maging kurap, Panginoon. Kaya naniniwala ako, Panginoon, kasama-sama namin panalangin, Panginoon. Ang iluluklok mo po, Panginoon, ay ang taong may takot sa iyo, may banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon. Pagkat ang nais mo rin, O Lord, sa mga bansa, ay ang mga naninirahan doon ay may mga banal na pagkatakot sa iyo. Ikaw yung pinapupurihan at sinasamba, Panginoon. Kaya maraming salamat, O Lord, sa pagkakataon na kami nakakalapit sa iyo, na kami nakakatawag sa iyo, Panginoon. At naniniwala ako, O Lord, na nariyan ka at nakikinig sa aming mga hinaing, Panginoon. Dalangin ko rin, O Lord, sa bawat pamilya ng tinamaan ng COVID at ng variant, Panginoon. Gayon din sa mga may sakit, Panginoon. Ikaw nga po yung aming the great healer. Ikaw nga po yung magpapagaling. At sa mga pamilya naman, O Lord, ikaw yung magpuprovide ng mga pangangailangan nila. Ikaw din, O Lord, yung mag-aayos ng kanilang nasakitang damdamin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na samahan mo po ang bawat Pilipino sa lakbayin ito, Panginoon, sa panahon ng pandemic, Panginoon. Dalangin ko rin, O Lord, na ang bawat Pilipino
ay patuloy na hanapin ka at kilalanin ka nang sa gayon, Panginoon. Pandemic na ito, O Lord, sa aming bansa ay matatapos na. Sapagkat yun ang nais mo, O Lord, na kaming lahat ay magbalik loob sa iyo. Na kaming lahat ay matutong tumawag sa iyo at magpakumbaba, Panginoon. Lord, maraming salamat at naniniwala ako, Panginoon, na ang bansang Pilipinas ay babangon dahil ang Ikaw, yung aming Diyos, yung Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Yung Diyos na hindi nagbabago. Yung Diyos na puno ng pag-ibig. Yung Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Kaya maraming salamat, Panginoon. At naniniwala ako, Panginoon, na ang aming bansa ay Ikaw yung mangunguna sa aming bansa, Panginoon. Ito na lamang yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon na pinakadakila at pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoon na pagkakaroon kami sa inagawa nga po, Panginoon. Sa buhay nga po ni Pastor at Pastora, Panginoon. Salamat nga po sa pag-guide po sa kanila, Panginoon, upang ma-guide po man po nila kami sa tamang daan nga po, Panginoon. Salamat din po sa buhay ng mga leaders, Panginoon, na walang sawa po na nagsilbi, Panginoon, sa amin, Panginoon, hindi po. Bigyan niyo po sila ng knowledge ng Panginoon palagi upang may guide po nila ang mga alaga po nila, Panginoon, pwede ng mga tao po sa aming Panginoon. Pinagdadalahan po namin ang mga kapatayan po, Panginoon, kalamayan, Panginoon, din ang mga kabataan at bata, Panginoon, na dumadalo po sa aming simbahan, Panginoon. Patuloy po na naandun po yung pag-aalap, Panginoon, na kanilang puso, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Gayun din, Panginoon, ang mga nalalap na, Panginoon, na mga event, saka po mga gawain, Panginoon, sa loob at labas po ng simbahan, Panginoon. I-guide niyo po ang bawat coordinators, Panginoon, ng bawat event na ito, Panginoon. At ang anniversary po ng aming church, Panginoon, nawa po ay na-celebrate po namin ito ng maayos at Diyos, Panginoon. Salamat nga po, Panginoon, sa lahat po ng blessings, Panginoon, na natatanggap ng bawat isa sa amin. At nawa nga po mapatuloyan at pasalamatan ka po namin sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Salamat po. Ito ang aming samantalangin sa ngayon. Amen. Sige po, atin naman pong ipanalangin ng bansang Israel. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon, O God. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, O God. Ikaw po yung Diyos ng Israel, Panginoon, O God. Ikaw po yung tunay na Diyos, Panginoon, na nakakakita, Panginoon, O God, ng kanila pong mga pangangailangan. Lord, O God, dinadalangin po namin itong bansang ito, Panginoon, O God. Lord, pagpalain mo po sila, Panginoon, O God, at patuloy, Panginoon, O God, na samahan sa kanila, Panginoong journey, Panginoon, O God. Lord, dalangin ko po, Panginoon, O God, ang kanila pong mga namumuno, Panginoon, O God. Lord, tulungan mo po sila, i-bless mo po sila, Panginoon, O God, kung ano yung mga dapat nilang gawin, Panginoon, O God. At upang sa gayon, Panginoon, O God, sila, O God, ay kumilala sa iyo, Panginoon, O God. Ang mga Kristiyano po doon, Panginoon, O God, ay patuloy na palakasin mo, Panginoon, O God. Huwag mo pong hayaan, O God, naman lupay-pay, Panginoon. Bagkus, Panginoon, O God, panindigan nila, Panginoon, yung kanilang pagiging Kristiyano. Huwag po sila, O God, magsawa, Panginoon, O God, na magbahagi ng iyong mga salita. At patuloy, Panginoon, O God, na hipuin mo, Lord, yung puso, Panginoon, O God, ng mga Israelita, Panginoon. Lord, na numanumbalik po sila sa iyo, Panginoon, O God. And then, Lord, O God, yung mga bansa, Panginoon, O God, sa kanila, Panginoon, O God, ay lumilipol, Panginoon, O God, sa kanila, Panginoon, lumalaban, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, O God, yung Diyos, Panginoon, na nakakakita noon, Panginoon. Lord, tulungan mo po sila, Panginoon, O God. At huwag mo pong hayaan, Panginoon, na malupig po sila, Panginoon, O God. Pagkos, Panginoon, O God, patuloy na patatagin mo yung kanilang pananampalataya, Panginoon, O God, hanggang sa huli, Panginoon, O God. Naniniwala po ako, darating, Lord, yung time, Panginoon. Lahat po sila, Panginoon, ay luluhod sa iyo. Lahat po sila, Panginoon, kikilalanin ka bilang Diyos, O God.
bilang hari ng mga hari, Panginoon, O God. And then, Lord, patuloy, Panginoon, O God, na pagpalain mo, Lord, yung kanilang pangkabuhayan, Panginoon, O God. At patuloy, Panginoon, na makita, Panginoon, ng bawat bansang nakapaligid sa kanila, Panginoon, na never mo silang iniwan, never mo silang pinabayaan, na sila, O God, yung bansang pinili mo, Panginoon. Salamat, O God. Patuloy na pagpalain mo po sila. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa ating lahat. So, tayo po naman ay dumakas sa pagbibigay. Bago po yan, tayo po muna ay magbukas sa aklat po ng Ikalawang Korinto, chapter 9, verse 7 to 8. Sabi po dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Yun. So, sabi po ng Panginoon, magbigay daw po tayo ng bukal po sa ating puso at hindi po napipilitan. At dahil po doon, meron pong pangako ang Panginoon. Sa verse 8, sabi po, pasasaganahin niya po ang ating buhay sa lahat po ng aspeto. Amen po? At hindi lamang po pasasaganahin, higit pa po sa ating pangangailangan. Kaya po, wag po tayo mag-atubiling magbigay po sa ating Panginoon. Bagkus sabi nga po, buong puso, yung kusang loob po na pagbibigay. Amen po? Sapagkat po, sabi po sa last part po ng verse 7, sabi, sapagkat ibig ng Diyos ang kusang pagkakaloob. So, nais po ng Lord na matuto po tayo magbigay. Amen po? Dahil ito naman po ay para po sa kanyang gawain. So, maging part po tayo, ng paglago ng iglesia. Dahil alam ko po, ito po ay nakakatulong po sa atin po, church. Amen po? At sabi pa dito, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ibig sabihin, kaya pala tayo binibless ng Panginoon. Hindi lamang po para sa ating sarili, kundi para makatulong po tayo sa iba. So, sige po, hawakan po natin ang ating mga kaloob at tayo po'y manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon, O God. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na ipinagkaloob mo po sa bawat isa, Panginoon. Bigyan mo po kami ng pusong mapagbigay, Panginoon, at handang tumulong, Panginoon, sa iba, O God, sapagkat Lord, ito po, Panginoon, O God, yung nais mo, O God. Patuloy na i-bless mo, O God, ang buhay ng bawat isa, Panginoon, sa lahat, O God, ng aspeto po ng aming buhay, Panginoon. Patuloy, Panginoon, O God, na salamat, Lord, dahil, Lord, never ka po nagkulang, Panginoon, sa buhay po namin. Salamat po sa napakaganda mo po pangako na kami pagpapalain mo, O God, pasasaganain mo, Panginoon, ng higit pa, Panginoon, sa aming pangangailangan, O God. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na basta lang kami, O God, kuha, Lord, ng blessing. Bagkus, O God, maging blessing din po kami sa iba, Panginoon, O God. Salamat, Lord, na Lord, gaya mo, Panginoon, kami, O God, ay maging mapagbigay sa aming kapwa. At Lord, ito pong kaloob namin, O God, naniniwala po ako, Panginoon, na gagamitin po ito, Panginoon, O God, sa iyong gawain, Panginoon. Kaya, Lord, bigyan mo po kami patuloy, Panginoon, ng puso, Panginoon, na mapagbigay, Panginoon. Salamat, Lord. Napakabuti mo. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito'y manalangin. Panginoon po namin. Pinupuri ka po namin. At sana po, Lord, wala pong mahawaan po lahat ng tao. At Lord, sana po ang nahawaan ng lahat ng tao ay mapagaling mo po. Alam ko po, God, na marami po kayong maitutulong kaysa sa kaaway. Alam ko po, God, na minsan nagkakasala po kami, pero po binabantay po kami minsan. Kaya po, God, sorry po sa ginawa po namin. At Lord, sana po